Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Allen Santamaria. Isa po siyang Certified Public Accountant na nagtapos ng kanyang degree sa De La Salle University, Manila. Isa siyang full-time entrepreneur at isang part-time triathlete. Co-founder po siya ng Panoramic Memories 360 Video Booth at Yugto Cocktails. Sa kasalukuyan ay General Manager po siya ng SM Bros Corporation at ng Santa Maria Imported Frozen Products. Disclaimer lamang po, hindi po kami mga lubhang mayayaman at lalong hindi po kami nagmamagaling. May mga masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Subukan po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang mga bata lamang po kami na nagpapalitan ng kanya-kanyang pananaw at karanasan sa pagninegosyo at pamumuhay. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is the Epic Picture Podcast. Kasi ito kadalasan muna akong tinatanong sa una ko ring guest. Kasi 'di ba yung ibang tao, may ibang tingin kung sino ka. Magulang mo, may ibang tingin kung sino ka, kaibigan mo, may ibang tingin kung sino ka. So para kay Allen, sa sarili mong true perspective, sino si Allen? First question, loaded agad ah. Oh boy. Tingin ko, for me, I mean, as I know myself, parang I don't settle for something na sakto lang. So parang when I do something, mapa-business man yan, mapa-sports, or other things, parang for me, yung sakto lang is not enough eh. So parang nandun lagi yung competitiveness ko to excel at it. Or kahit hindi naman sobrang galing, pero for myself, na-achieve ko siya at a certain, like, hindi perfection. More of certain mastery. Mastery yan. So parang kailangan lagi nung mastery when I do something. Kasi pag half-ass mo ginawa yung bagay, parang it's hard to share it with others. It's hard to, parang you cannot claim it yourself na ginawa mo siya. Kung Totoo. half-ass mo lang siya ginawa. Tsaka mas magkakaroon siya ng value para sa'yo tsaka para sa ibang tao kung full as mong ginagawa lahat. Ah. Tapos, wait lang. Paano ka nag-start sa business world? Way back 2018, 'di ba parang 2017, gumraduate ako, nagpasa ako ng boards for CPA. Tapos nag-work muna ako sa accounting firm for 8 months just to experience ko ano ba yung what it's like to be an accountant kasi yun yung usually traditional path for accountants eh. Parang first you graduate, you pass the boards, you go into a firm or usually corporate or government. Pero ako, para matest ko kagad yung may exposure ka sa several clients and engagements, pumasok ako sa firm. So parang nakapasok, in that 8 months na nagstay ako, I think nakatry ako ng more than, or at least 5 industries. So parang it's good enough for me to leave. Kasi at the same time, kailangan ko rin tumulong sa family business namin. Ano industries yun? May hotel. Actually, napadala ako before mga 2 months sa Iloilo to consult for a hotel. And then, meron din akong isang leasing company. May isang stocks brokerage. And then, may food industry din. And then, meron din isa na holding company. So, yun. At least 5 industries. Kasi yung iba parang, okay, it's a holding company tapos you have to consolidate yung mga books ng mga subsidiaries niya, which is yung subsidiaries niya, sobrang daming industries na kino-cover. So parang I have to be familiar with it to create a report for the head company or for the parent company. Inisip ko pa lang talaga yung accounting. Diyos ko, napakasakit sa ulo ng... Masakit talaga actually. Kasi nung time nag-aral ako, ano yan eh, as in pagka during the majors na period namin, we call it modular sa Lasal. Parang it's yung mga subject mo, every 2 weeks nagbabago-bago na. Dun sa 2 weeks na yun, everyday 4 hours yung class mo. Tapos dun sa 2 weeks na yun, kasama na yung 3 exams mo, kasama na yung final exam. So madugo. Pagka yung mga times na yun, as in yung 100% yun lang yung ginagawa mo. Sige, balik tayo. Paano ka na-start dun? Nagsimula sa family business? Yan, after accounting firm, punta ako sa family business. Tracking kayo no? Tracking? Logistics talaga, tracking.
Tapos may mga heavy equipment rental din kami. Usually, hindi kami nakakapasok sa construction. Usually, equipment rentals lang talaga. For example, mga material handling sa mga cement factories. So, ginagamit yung mga excavators namin, ginagamit yung mga payloaders namin, mga dump trucks. So, actually mga 2018 to 2021, yun talaga yung focus ko. Tapos, late 2021, I think napunta na kami sa distribution ng mga construction materials din. Yung mga sand, mga aggregates. Ako nga, nag-ano tayo nun sa ano, no? Oo. Kasi kung ano yun, hindi nyo po malalaman, pareho kami medyo nasa construction business. Tapos nagsusupply kami pareho ng mga construction supplies. Ayun, actually may mga bakal kayo, di ba? Bakal naman ako kayo yung mga ano. Buhangin. Semento. Nag-distribute nga rin pala kayo ng semento, no? Oo. Tapos, so yun, parang nung time na pumasok ko sa family business, so 2018, inaaral ko siya kung paano tumatakbo. Mostly accounting kasi hinawakan ko talaga nun. Tapos, after 1 year na ako, nag-handle ng operations Tapos nung nagkakaroon na ako ng exposure to operations, parang may mga times na sumisingit na rin ako ng mga business na on the side. Sarili mo, Na sarili ko naman. So yun yung naging entry ko to business, yung pagpasok ko sa family business namin na logistics company. Ba't ka pala nag-accounting? Like first choice mo yan or... Actually, ang first choice ko was entrepreneurial management sa... pareho tayo. sa ano to? Yung sa Pasig na school? UANP? UANP. So parang una naisip ko, high school, mababaw pa yung thinking mo sa mga ganyan. So parang, hassle pumunta, traffic, tas nung time na yun. Although nagda-drive naman ako, so mas alam ko na yung magnitude nung hassle pagka-traffic So sabi ko, sige, convenient for me, mas may mga plus points na for me kasi may mapipayo na sa akin yung mga kapatid ko kasi sa Lasal din sila pumasok So sabi ko, sige Lasal. Pero noong time na yon gusto ko rin kasi mapunta sa broadcasting path. Kaya commerce ka. Pumasok ako ng com arts. Medyo pareho tayo dyan. Pero sabi ko, parang kailangan ko ng ng cushion kung saan ako papasok. So kung may com arts ako, I have to have a cushion na business background. So yun, ginawa ko, double degree ako nag-double degree, Diyos ko. Napakahirap. Com arts and accounting. And then, nung nag-start na ako mag-com arts, parang na-feel ko, this isn't for me. After 1 year. So after nun, I shifted out of com arts. Nag-focus na lang ako into accountancy. So yun, hindi siya first choice ko. Ganun. Pero kumbaga naging ano na lang talaga siya. Parang, hindi ko matawag na the practical choice, pero parang nag-evolve na lang siya, naging na yung gusto mong gawin. Parang for me, naging safety net ko siya. Naging safety net mo siya. Ganun. At the same time, going into accounting, hindi ko naman din alam kung ano yung papasukin ko. Pero nandun na ako sa loob, parang doon ko na lang natutunan or na-appreciate kung ano yung meron dun sa accounting. Good. Actually, ganyan din nangyari sa akin sa PHM. Kasi dapat talaga, ang gagawin ko, stepping stone lang siya, no, na entrepreneurial management din. Na, kasi nga, hindi ako pumasa dun sa quota course ng entrepreneurship sa Lasal. So, napunta ako dun sa Philippine Studies. Tapos, dapat talaga lilipat lang ako. Kaso, nung nandun na ako, bigla ko na na-appreciate lahat na natutunan ko. So, parang sabi ko, ituloy ko na to. Tapos, parang kung nakita ko naman, dami ko naman nakitang nagnegosyo na eventually, kahit wala namang aral, natututo. So, parang nilagay ko na lang na, itong natututunan ko dito sa PHM, sigurado ako magagamit ko rin kahit saang aspect ko gagamitin. So, yun naman, natuwa naman ako na feeling ko, tamang desisyon naman. Kasi, kahit hindi naman ako kahit pa paano, nakapag-business pa rin naman ako ngayon. Ayun pala, ba't nga pala hindi mo na tinuloy ang accounting mo? Com arts. Hindi, pati mo na pinag-show yung pagiging accountant. Yung pag-practice mismo. Pag-practice ng accountancy. Kasi parang, since you're handling business of other people, and knowing at the back of your mind, meron naman kayong business na pwede nyong i-grow. So, instead of handling yung numbers for others na wala ka namang, walang magnitude yung decision mo, mostly interpretation lang yung ginagawa namin Gets. Or usually advice lang. So parang iba rin kasi yung feeling or yung fulfillment kapag ka ikaw yung may hawak na numbers at the same time, ikaw din yung decision maker. Totoo. Kaya mas ginusto kong pumasok sa business na lang. Pero kumbaga, hindi naman siya yung parang meron kang two-way na ito ba pipiliin ko, ito. Parang pareho mo naman nagagamit talaga no? Para na kumbaga, yung sarili mo lang yung tinutulungan mo accounting-wise, dun sa ginawa mong path, kumbaga.
So ito, ito nasabi mo kanina, meron ka mga on the side na businesses nung nasa father mo ka. Mm. Ano-ano mga business 'yan? One of which is the Kanin Burger. Hmm. Noong time na yon, meron akong friend na Nag-food chef. business ka pala, no? Hindi ko alam yan. Oo. Actually, graduate din siya from LaSalle. Mm. Economics graduate. Tapos, nag-aral siya ng culinary. Oh. Tapos, after niya sa culinary, wala pa siyang pinapasukan. Mm. Tapos, eventually, pumasok din siya sa family business. Mm. Kasi kailangan din niya tumulong eh. So, parang, pareho kami nasa family business. Both of us wanted to do something on the side. Mm. So, gumawa kami ng product, which is yung Kanin Burger. Oo. Ang inspiration niya is yung yung burger, Burger steak? na Ay. yung parang McDo burger na may rice Oh, yung ano, as yung the buns. Oo. McRice ata yun. I'm not sure yung Hindi ko tawag maalala, eh. oh. So yung buns niya is rice and then yung patty niya is chicken or beef. So sumali kami ng I think mga 5 bazaars Oo, time na sa yun. mga bazaar kasi talaga pag mga ganung food business eh. No? Oo. So parang nung time na yun, kami mismo yung nagse-serve. Kami mismo nagpe-prepare, kami mismo nagluluto. Tapos eventually after that 5 events, hindi namin kaya yung labor intensive na work doon. At the same time, nag-grow rin kasi yung mga family business namin. So parang nagkasundo na lang kami na stop na muna natin. Focus na lang muna tayo sa family business. Gets. Doon ba sa family business nyo nun, nung nandun ka, ano-anong mga posisyon yung mga hinawakan mo dun sa family business nyo? Mostly accounting talaga ako nung time na yun. Kasi doon ako nag-start eh. Mostly accounting and finance lang. So treasury, ako maghahawak ng mga issue namin checks for the suppliers, mga collections, ako lagi nagko-follow up, reports sa president namin, sa father ko. So mostly internal lang. Wala pa ako operationally na hinahandle nun. Gets, So parang kahit pa paano mag-survive naman yung company kahit hindi ako mag-report for a few days. Oo, kumbaga parang hindi naman kailangan full-time kaya nakagawa ka pa ng on the side. Oo. Pero ano ba, kumbaga napunta ka rin ba sa operations na rin eventually? Oo. Oo. Paano naging journey nun? Like, paano, kasi naalala ko yung papa ni Allen talaga, one of the parang, yung sobrang uptight niya, sobrang strict niya, tsaka parang love na love niya yung business niya. So parang, paano mo na nakuha yung, kumbaga yung tiwala ni Tito para bigyan kanya na ng power sa operations? Kasi nung time na yon, meron kaming operations manager na all around talaga siya. Lahat ng operations namin, pa Manila, Bulacan, Batangas, yun talaga yung person na yun. Tapos parang nagkakaroon na kami ng internal conflict. We were anticipating na baka umalis to. Baka gumawa to ng business sa sarili niya or maging employee sa ibang kasi company natuto na eh, no? Marami kasi competitor. And then may capacity rin kasi siya to stand on his own. So, noong time na yon, yung kinausap kami, ako yung brother ko, kinausap niya kami na parang we have to be hands-on dun sa operations nung business namin. So, from me na puro accounting lang, kaya kong mag-survive or kaya kong mag-work ng 8 to 5 or minsan less pa. So, kailangan kong aralin nung time na yon yung operation. Ops naman, oo. So, nung time na yon may mga operations kami sa pier, nagbababa kami ng mga materialis galing sa mga barko. So, nung time na yon bumababa talaga ako sa pier, pinapanood ko lahat na nangyayari, pinapanood ko kung yung mga diesel ba nila sulit. Baka mamaya kasi nag-standby lang sila sa loob ng marami nila. sa tracking talaga, number 1 na problema yun, yung pagmamonitor ng gasolina. So, parang nung time na yun, bumababa talaga ako doon. To make sure na yung diesel na kinoconsume namin, yung pinapasahod namin is we're getting the value of it dun sa mga tao tsaka dun sa pag-utilize nila ng equipment. Dun sa logistics business, kumbaga, kasi galing din ako dyan, pero kumbaga may sarili ka ring experience dyan. So, ano yung best and worst part ng pag-handle ng ops sa isang logistics company? Best? Later on kasi, nung naghahawak na ako ng operations nung sa amin, sa company namin, yung best for me is parang pagdating sa logistics, ang laki kasi ng mga movement dito. Totoo. Kasi we're talking about trucks. Hindi naman to yung parang, let's say, motor or four-wheeler. We're talking about 10-wheelers, 12-wheelers na yung mga dala nito, mga nag-range from
20 tons to 50 tons, which is equivalent of 50,000 Saka yung kilos. mga value nun. Oo, malaki din yung mga value. Oo. So, yung best dito is yung, siguro yung fulfillment na nakakapag-transport kami ng gantong amount of materials from point A to point B. And then, yung worst siguro doon is, yung kailangan mo talaga 100%, you have to assure everything goes right. Kasi for example, first things first, kailangan dyan yung safety. Kasi usually dump trucks, di ba, tumataas yung dump box niyan eh. So, dun pa lang, kung umaakyat yan ng bundok, yung mga trucks, you have to assure na condition talaga yung truck. Condition, mahirap pag kondisyon ng truck. Diyos ko. Yun talaga. Pinakamagastos pa. Pinakamagastos, pinakamasakit sa ulo. Hindi mo pa alam kung kunyari nagkaroon ka ng downtime, kailan ka ba makakabalik. Kasi it takes time eh. Kunyari kahit may mekaniko ka, kahit magaling pa yan, pero yung parts naman, talaga. Hindi naman available. Bawat araw, low sales yun pagka hindi nag-ooperate eh. Tapos papasahod ka pa sa driver mong nakatenga lang muna. So, yun yung worst doon kasi yun talaga, yung pressure that everything has to be conditioned lahat. Pero kung isipin mo, akma din yung personality mo na sinabi mo kanina na gusto mo laging full ass, kumbaga, para talagang may perfectionist side ka eh, na parang, feel ko dun yun, gamit na gamit yun dun. Actually, yun yung continuation nun. Kasi na-realize ko, yung weakness ko or yung bagay na dinedread ko is the maintenance part of the trucks. Sakit sa ulo niyan eh. Ang daming pwede maging sira. Ang daming pwede. Yung mekaniko, syempre, they can only consult you dun lang din sa alam nila. So, gusto ko eliminate yung problem na wala akong idea dun. At the same time, yung time na, yung downtime mo. So, ang ginawa ko, more of nag-focus ako sa outsourcing. So, minsan may mga trucks kami and hindi ako 100% confident to deploy it sa field, especially if long distance yan. I'd rather get somebody else's third party to do the service for us and through us. Parang pag middleman ka, parang gano'n. Parang gano'n. Parang ikaw yung kukuha ng kontrata pero maghahanap ka rin ng kontrata. At the same time, if magka-problem yon, I can easily replace it. Kung wala akong mahanap na replacement, okay lang, meron naman ako sarili kong truck. So, as long as kaya kong isupply yung mga truck requirements ng mga clients ko, pinapasok ko talaga siya. So, actually, nagustuhan ko siya kasi first, hindi ko ina-address yung headache na gusto ko talaga iwasan. At the same time, mas kinakaya ko na yung scale kasi mas madami na yung trucks na pwede ko ipasok because of the outsourcing sa third party. Yun nga yung nakita ko kasi sa'yo, kaya parang fascinated ako sa mga diskarte mo sa business. Kasi, katulad nga yung isang mong business, yung Panoramic Memories, talagang bilib ako doon kasi kung titignan mo siya, medyo it's kind of a simple operation eh. Pero at the same time, sobrang niche market niya at saka yung creativity mo ba, parang dun magiging labanan ng laban. Parang sa creativity ng backdrop, sa creativity ng 'di ba? So parang totoo ako, tapos parang yun nga, yung nakikita ko sa'yo, parang hindi ka rin nga, yun nga yung sinasabi mo na hindi pwede na. Parang kahit sa lahat ng approach mo, kahit sa business, parang lagi mong hinahanapan ng better way. Tapos parang, ang dali mo pang kausap pagka-meeting, talagang gusto mo rin lagi. Tapos ito pala, kasi, kaya pala isa si Allen sa ginest ko, kasi kumbaga, bata pa lang kami, isa na siya sa parang pinakamatalino mga tao na nakakausap ko noon. Totoo. Hindi kasi kung mapapansin mo 'di ba, yung mga naging sobrang tatalino talaga sa batch natin. Yung 'di ba hindi naman tayo naging first section noon, 'di ba? Ikaw di ka naman first section noon. Sila Jairus, 'di ba? Kaya nila Jairus yung ngayon si Jairus sobrang na sa pagiging lawyer niya, napapadala na siya sa Portugal ganun. Kasi Allen din dati, kumbaga sa random section lang tayo. Nung elementary random section lang, average student lang din. Pero pag nakakwentuhan mo na siya, alam mong malalim na talaga siya. Ang dami niya ng alam at saka ang dami niya mga trivias din. Naalala ko, di ko makakalimutan, grade 5 bata tayo, nagkwentuhan tayo about trivias. Nakwento mo yung parang ang binigay mo trivia sa akin, yung kung bakit nga ba yung fly, bakit pag nasa kotse siya, sumasabay siya. Tapos naalala ko, nung in-explain mo yun, sabi ko, parang niya nalaman to. Pero doon din ako na-inspire, nasaya rin na marami kang trivia sa buhay. Naalala ko pa, di ba? So ito nga, next kong tanong.
kamusta ka sa student? Tsaka anong favorite subject mo? Pero mamaya na. Sige, kamusta ka sa student? Student, grade school, to be honest, Oo. sakto lang. Hmm. Pero nung time ng grade school, talagang math yung favorite ko eh. Oo nga, dating alam ko yan. Tapos, for high school, mas active kasi ako sa extracurriculars nun. Tapos, syempre, at the same time, kailangan ko mag-survive in a science high school. Kasi doon, every year, nagtatanggalan talaga. Once hindi mo makuha yung passing grade, laglag ka kagad eh. So, sakto lang, diskarte lang talaga nung high school. And then Caloocan sa college, Science po siya nung high school. Oo, kailangan talaga diskartehan. So, usually yung diskarte ko nung high school, since sobrang babad ko nga sa extracurriculars, ini-invite ko yung mga, pagka days before the exams na. Kasi quarterly exam, usually yung determining factor dun sa grade mo every quarter. So, days before the exam, ini-invite ko mag-overnight sa bahay yung mga top students. Tapos study group kayo. Study group tayo. So parang we share notes. We share notes, tapos i-clarify nila sa akin. Kasi may mga groupmates din ako. I mean, meron din mga tao sa group namin na kailangan din assistants like me. So parang yun, tuturuan nila kami sa bahay kung paano ba to sa physics, sa chemistry. And swerte naman kasi itong mga people na to, tinulungan talaga kami. And they are the best at that time dun sa batch namin. So yun, tas pag during the exam, since fresh pa sa amin yung mga lessons na tinuro sa amin ng mga classmates namin, yun, nakakapasa naman. Actually, yun nga, kung makikita mo talaga, napakalaking importante ng environment mo talaga, no? Na kahit sa student life pa lang, kayo mga estudyante pa lang, o kaya kahit sa pagtanda nyo sa professional life na, napaka-importante ng mga sinasamahan nyo. So, lagi kayo sumama sa mas magagaling sa inyo, sa mga mas matatalino sa inyo, kasi napakarami nyo matututunan at the same time. Yung mga maraming alam, yung mga magagaling, willing din sila mag-share talaga. Tapos napakalaking bagay nun. Huwag kayong matitreaten sa mga taong mas maraming alam. Tapos, ayun nga, anong favorite subject mo? Math talaga, no? Math talaga eh. Oo. College life, kumusta? Ito, ang dami ring, College life. napaka-ano rin eh, nag-teatro ka rin nun, di ba? Nag-theater ako nung first year. Pero nung nag-second year, since yun nga, nag-focus na ako sa accountancy. Naglaylo na ako sa theater nun. And then, come accountancy, since nag-focus ako doon, 100% talaga. Aral. Tapos, pag may mga times na hindi ko majors, pumasok ako, nag-triathlon ako, into running ako. Oo nga, naalala ko. Actually, yung time na yun, as long as wala akong majors, sumasali ako ng mga races. Sumali ako ng Ironman, sumasali ako ng mga half marathon. And then, pag majors ko, 100%, yun lang ginagawa ko. Siguro, everyday ako nasa coffee shops. Nagkakaroon pa ng time na tinatry out ko yung mga coffee shops in one area, sa Tomas Morato, sa QC area. Kasi kailangan mo lagi ng change of ambience eh. Hindi ko kasi kaya mag-function sa bahay nun. Ganun, oo. Dahil? Dahil masyadong stale yung environment Gets, eh. So, for me, comfortable ako sa mga ingay sa coffee shops. Yung mga nagtatawanan, mga nagkwentuhan. Parang ano yung brown noise eh, no? Parang ganun yun eh. So yun, as in, masasabi ko naman na sobrang nag-focus ako nung college sa studies ko. Oo. Tsaka, kumbaga, napakahirap ng course mo. Mahirap. Pero natapos mo siya ng ng on time, no? Natapos ko siya on time. Grabe yun. Halos marami akong kilala sa accounting, tumatagal 9 years. No? Okay. Tapos, ano naman yung, natanong ko na yung unang-unang business mo. So, paano naman, ang current business niya po kasi, yung main business mo ba, yung Panoramic Memories, no? Ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman yung family business. Ayun nga pala. Pero sa ngayon, to be honest, maliit na lang talaga yung time na nabibigay ko eh. Sino nag-handle ngayon? Ako pa rin naman. Ka pa rin talaga. Oo. So, tuloy-tuloy pa rin naman yon. Pero late last year, ang naging focus ko, 2 businesses actually. Into events pareho. So, one is the Panoramic Memories. And then second is the mobile bar called Yugto Mobile Bar. Yugto, So, yung Yugto, actually, as of this day, I just withdrew my role as a partner. Kasi this year, meron kaming isa-start ng father ko na business. So, I have to withdraw my partnership from Yugto. Yugto lang, pero sa Panoramic diretso pa rin kayo. Pero mag-hands off na ako sa Panoramic. Kasi I have to give my 100% dun sa i-establish naming business. Sinong mag-handle ng Panoramic? Yung girlfriend mo? Kasi mag-partner kayo ng girlfriend mo, no? Oo, girlfriend ko.
Ang ganda nun eh. No? Ito pala, tanong ko, kamusta ang buhay ng magkanegosyo kayo ng partner mo? First things first, walang time, more of, wala nang clear distinction ng date time or yung personal time nyo or yung business time. Halo na talaga siya. Minsan nga, mas madalas pang business time na lang eh. So, parang kahit anong oras yan, sobrang aga, tanghali, hapon, hanggang gabi, yun lang yung pinag-uusapan nyo. Pareho kasi kaming eager to grow the business. Kumbaga pareho kayong may ano. Pero magandang bagay yun kasi kumbaga on the same page kayo. Oo. Pero yun nga lang, minsan madidistort na rin. Yan din reklamo ni Chad tsaka ni Chantal, yung best friend ko na magka-partner din sila sa business. No, minsan pag-aawayan nyo, parang okay, nag-away tayo sa negosyo pero bati pa rin tayo Bali tayo as sa partners, di ba? Wala, minsan mahirap na talaga ma-distinguish eh. So, paano nga nag-start yung Panoramic Memories? Nag-start yon kasi parang kami ni Alain, yung partner ko. Siguro every quarter, we do this goal setting. So, pinag-usapan namin every aspect of life. Mapa-financial, mapa-health, mapa-professional life. Grabe, no? Sobrang structured ng... Oo, kailangan mo in a way lagyan ng structure. Kasi parang you have to have yung check-up point or checkpoint sa every quarter or every half year na parang are we on track sa mga ginagawa natin. So parang one time last year, actually years ago pa, pinag-uusapan na namin yan na we have to start a business or a project. Kahit na hindi business na tuloy-tuloy, a project lang na parang kikita tayo at the same time nag-date din tayo. And then later on, nung last year, parang sabi natin, parang lagi na lang natin na pag-uusapan yan. Parang wala pa naman tayong talaga ini-start. So, instead of yung usual na maghahanap kami ng magandang business, ang ginawa namin baliktad, naghanap kami ng magandang product. So yun, nag-research kami online. And then, nung nakita ko yung product, sabi ko, what if try na lang natin? Bahala na. Bahala na kung bebenta, bahala na kung hindi. At least na-try natin. Yung siguro talaga sa business eh. Parang napakalaking bagay na lang gawin mo na lang kahit di ka pa sure, kahit di ka pa kumbaga doon mo na lang. Habang kumbaga yung feasibility study mo, habang ginagawa mo na lang din. Yung time na yun, basta as long as we have the minimum info na pwede natin makuha at that time to make a decision. Para sa sarili natin, may cut-off din tayo na by this time, dapat nag-start na yung business. So sabi ko, sige, start na natin. Kasi at that time na inaaral ko siya, kung i-order ko siya, i-ship ko, siguro it will take 45 to 60 days pa eh. So sabi ko, sayang naman yung time na yun. What if order na natin ngayon, do our due diligence na piliin kung sino pinaka-okay na supplier, okay yung price, okay yung terms niya. Tapos mag-book na ng clients. Tapos habang papunta yan dito, inaaral na natin. That's what we did. In-order namin siya ng March last year. Dumating yan mga May na. Tapos, during the time na hinihintay namin siya dumating, inaaral lang namin na inaaral. Once na dumating siya, nag-test run kami, gumawa kami ng mga parang ads. Sa garahe pa lang namin yun. Wala pa kami magagawang promotional video eh. At the same time kasi ayaw namin mag-sponsor. Sabi namin parang ayaw namin mag-sponsor kasi hindi naman namin afford. So yun, gumawa lang kami ng promo video sa garahe namin. Sobrang pangit pa ng background namin. Sabi ko, bahala na, laban na natin to. And then eventually, may nag-book na sa amin, first event. Kami nag-set up lahat. May mga tao naman kami. May team kami na 3 additional staff aside from us. So, kami mismo ni Alain nag-set up kasama yung team. Come second event, third event, fourth event. Actually, till mga 15 events kami mismo yung nagse-set up kasama yung team eh. And then later on, nag-decide kami na kung hindi natin may iwanan yung mga tao, hindi natin to mapapa-grow. So, we acquired really good people para kaya na namin mag-hands off sa mga every events na sinaservice namin. Kinaya naman namin. So, tinry namin sila every time na may event kami. After that, nag-feedbacking kami kung ano ba yung pwede natin gawin para mas ma-improve natin. Later on, na-decide namin, medyo malapit na rin mag-bare months, order pa tayo ng isang equipment, pasok pa ulit kami. And then later on, mag-December na, kailangan namin ng backup. What if masira yung dalawang equipment namin? So, bumili pa kami ng isa. And then, come November, nung time na may mga nagbubook na for December, yung backup namin,
minamarket na rin namin as additional equipment. Hindi Additional na siya as equipment, backup. oo. Sabi ko, bahala na. Pag nasira tong equipment, at least meron tayong contingency plan. Oo. So, nilaban namin. 3 equipment almost every day noong Oh, December. nakita ko nga yung pinost nyo nung itong bear months, napakarami yung book. Parang meron isang araw, 3 yung... Nagsunod-sunod yun Grabe, noong December. no? 1 day, 3 events for consecutive days. Ayun pala yung sinabi mo na kumukuha ka ng mga magagaling na tao. So, yun pala, anong parameters mo sa pagkuha ng tao? Kasi importante sa lahat ng business yan eh. Etong nag-head sa amin ngayon, parang siya tumatayo na general manager namin. Staff ko siya before sa trucking. Sa tracking, oo. So eventually, kailangan niyang umalis sa trucking kasi nag-operate kami ng quarry sa Batangas. Oo. Siya yung point person ko doon. Tapos hindi kasi maganda yung environment sa Batangas. Since nasa bundok siya, quarry, walang kuryente, sobrang hina ng signal, at the same time, may mga life-threatening na factors pa doon. Like, May mga randomly nagpapaputok ng barel. ganun na. Shit. Na mismo nakakasama lang nila doon. Since dayo pa din Oo. kami doon, so mas nakakatakot yun. Actually, Nakakatakot. last year lang din yun. Parang for a few weeks, hindi rin ako makatulog. Kahit na nasa Manila Kahit ako, nasa Manila. minomonitor ko sila. Parang every morning, sobrang aga ako gumigising just to see kung may report sila na good morning po, start na kami ng operations. After nun, makakahinga na ulit ako for the whole day. Tapos kinabukasan gano'n naman. Pag may makita akong good morning, okay na ako for the day. Kasi meron kasing isang tao doon sa bundok na parang lagi siyang may dalang barel. Tapos caretaker lang din siya ng ibang lupa doon. So parang eventually minsan nakikisama siya sa mga tao namin, tao namin nakikisama lang din doon. So minsan parang laro-laro lang sa kanya, nagpapaputok. Pag nalalasing, mga ganun. Oo, minsan nga naubusan lang ng kanin, nagpapaputok na eh. Siya na nga lang nakikikain sa amin. Maraming ganyan, lalo na sa probinsya. Oo. Oo. So ngayon, this person had to leave the company kasi sobrang na-traumatize siya doon sa engagement namin doon. And then after a few months niya magpahinga, in-offeran ko siya, sabi ko, since madami kami napagsamahan sa trucking, na-deploy ko siya sa iba't ibang sites before, sa mapa Metro Manila, mapa outside Metro Manila. Madami kami pinagsamahan. Sabi ko, what if i-try mo to? Na entirely different environment. From the trucking na bilad ka sa araw, mainit, ulan, bagyo, nandyan ka sa field. Ito sa events ka. Glamorous. Glamorous. O nasa loob ka ng mga prestigious hotels. So, sabi niya, sige, try niya. So, nung first na pinapasok ko siya, sinashadow lang muna niya yung mga current staff ko. And then eventually, nung sabi niya, sir, parang kaya ko na. Pinasok ko na siya as full-time. So, ever since then, nung pumasok na siya, alam ko na yung work ethic niya. Alam na niya yung style ko rin kung paano mag-manage. And then, mas nadalian kami mag-scale ng mas madaming tao, mas madaming equipment. Through that person. Pero kunyari nga dun, kunyari sa in general na paghahanap mo ng tao, ano yung mga characteristics or parang parameters nga na hinahanap mo sa isang tao para kunin mo siya as employee? As employee, firstly, totoo lang yung trust. Trust talaga. Pero kasi something yung trust. Actually, kahit hindi ganun kagaling, basta nakakapagkatiwalaan, mas okay. Oo. Yung sa trust kasi totoo lang, malalaman mo lang yan once na Na-test na. once na nakapasok na yung tao eh. So, dito naman sa employee na to, it's a good thing na nagkasama na kami before. And then dun sa mga other employees, ang parameters ko, since trust nga is number 1, so it's a plus point for me if referral ng mga current staff. More of, minsan hindi ko na inaalam yung background kung nakapagtapos ba to till high school or till college. As long as pinagkakatiwalaan mo. So parang na-extend na din yung trust mo dun sa person na yun eh. Totoo. Tapos yung, siguro, marunong maka-recognize ng urgency. So kung alam nilang kailangan na nilang i-report kasi hindi na nila ma-handle, ganun yung gusto kong type ng tao. Kasi ayoko rin naman ng type ng mga tao na, sir, ito yung problema natin. Ma'am, ito yung problema namin. Sabi ko, parang hindi dapat ganun yung style when it comes to business eh. So parang if kaya mong solusyonan mo.
Tapos i-FYI mo na lang ako, Nice. nagka-problema. Oo, ganun. Hindi yung habang nagkakaroon ng problema, kasama ko Aantayin sa mo thought yung, process oo, mo oo. para solusyonan yan. Totoo. Actually, napaka-importante nun yung marunong dumiskarte sa sarili. Mm. Oo. Na parang kailangan mo muna exhaust or kailangan mo na Mm. pigain yung utak mo para masolusyonan yan. Mm. Kung hindi mo kaya, dun mo ako isama sa thought process mo. Pero yung dun lang, add ko lang din doon sa yung mga referral kasi pinagdaanan din namin dati dun sa dati namin business. Up to a point, okay siya, pero minsan umaabot din ng yung porket, ayun nga, pamangkin nung pinagkakatiwalaan mo, kaso, iba, medyo naging iba rin upbringing, medyo ano rin, malalaman mo, nagda-drugs pala, sakit din sa ulo. Pero, malaking bagay talaga yung pagtitiwala sa tao. Oo. Tapos, ito naman, medyo layo naman tayo sa business na konti. Pero babalik tayo dyan ulit. Sige lang. Para kay Allen, what is the meaning of life? Ano nga ba yun? Meaning of life is yung fulfillment ng self-interest mo. So parang as long as you are bound by law to do something, as long as fulfillment yon ng self-interest mo, self-actualization mo, it's good. Oo. So, yun nga kasi, nasabi mo kanina kasi naputol din yung camera kaya ano natin na-inspire ka dahil sa philo class natin sa sa Lasal. Oo. Kay Friedrich Nietzsche. Oo. So, ayun nga, kumbaga, dun pagdating sa, wait lang Ano ba yung tatanong ko? May tatanong ako dapat kanina Meron naputol kanina ng tanong no? Something about Nietzsche? Oo, yung kay Nietzsche. Yung parang help others. Yun nga na, yung dun sa sa pagtulong sa iba, ano nga ba yung view mo dun? Parang yung help others, parang just because you want, parang more of because you have excess. So parang how can you help others if you cannot help yourself, or parang bakit mo tutulungan yung iba kung yung sarili mo hindi pa naman kompleto? Totoo. Kung sarili mo hindi pa naman din abundant yung hawak mo. Kumbaga, it's a really different perspective pagdating sa values ng Christianity. Na parang you have to, parang kung kunyari may in-earn ka or you have this 100% of something, you have to give part of it tithings, para yung 10%. sa iba. Oo. So it's a really different perspective na okay, kung meron lang ako 120% of this, doon lang ako tutulong. Oo, out yung of excess 20% talaga. lang nito, yung excess lang ipantutulong ko. Totoo. Yun nga kasi kay Friedrich Nietzsche, never give out of pity and mercy, always give out of excess. Oo. Kasi kung fulfilled lang sarili mo at actualize ka sa lahat ng ginugusto mo, yung pagtulong, madali na lang yan sobra so parang, yun nga, unahin nyo muna yung sarili nyo. Dapat lagi masaya muna yung sarili nyo. Dapat kumpleto yung kailangan ng sarili nyo bago kayo magano ng iba. Pero meron din namang iba, may ibang perspective din na yung tumutulong sila para karmahin din sila ng mas maganda. May ibang perspective din ng ganun. Pero wala naman tama't mali talaga dahil ayon din kay Nietzsche, di ba? Parang yung tama't mali minsan relative yan. Depende yan sa kung gaano katotoo sa sarili mo, kung ano ba yung importante talaga. Parang yung morals na nabuo ngayon is yun yung nabuo through the more of social. More of socially lang siya nabuo. Kung ano yung generally accepted for most of people, yun na yung magandang gawin. Yun yung magandang gawin. Pero not necessarily na siya taman talaga. Kasi kung ano ba yung magdidictate ng tama talaga, is hindi siya ganun kadali i-dictate. So, pagdating naman nga dun sa fulfillment at saka sa saya, ano yung perspective mo naman sa saya? So, yung sa saya is yung getting the output of something na inintend mo, na ganun yung way or yung journey to get that output. Kasi ako, very structured person ako. So, parang to achieve this output, naka-structure na yan sa mind ko Kung ano yung step 1, step 2, or kung may skip man na steps, as long as yung way ko pa rin yung nasunod, or yung, in essence, yung output pa rin na yun yung nasunod, that's where I found joy. Is to see the results of what I'm doing. Tsaka kasama din dun, syempre, dun sa process na yun, may struggles at saka mga lungkot at stress dun Oo. Dapat yung mga bagay na yun anticipated talaga yun Na parang may mga holdbacks talaga na, okay, pwede tayo ma-delay because of this problem.
pwede tayong huminto or pwedeng mawalan na yung possibility na ma-achieve na yung output because of this problem. So, dapat laging anticipated yun. And pag na-achieve na yung output, dun ko nakikita yung saya. Totoo. Tsaka sa totoo lang kasi kung obserbahan niyo yung saya, kunyari ganun nga. Kasi actually, yun naman talagang magandang source ng saya. Yung pagka meron kang inintend na gawin, tapos nagawa mo, kahit simpleng bagay lang yan eh. Kahit nga makapag-workout ka lang sa umaga, pag ano, saya na eh. Pero kung sipin mo talaga yung saya, yung moment of bliss ba? O yung dopamine boost ng pagka may ano, sobrang sandali eh, no? Oo. And then, napansin ko yun, kunyari meron kang sasaya ka, fulfilled ka na doon, pero parang enjoy mo siya isang araw, 2 araw, 3. Para maghahanap ka na naman ng panibago. Ikaw ba ganun ka? Actually, gano'n naman lagi. Parang, okay, nakuha mo na yung saya out of this, pero at the same time, madami ka pang ini-aim na ma-achieve eh. Oo. So yun, parang madidistract ka lang for a while, and then balik ka na ulit, on track ka na ulit dun sa mga other goals mo. Parang it's always the journey talaga. Oo, kahit hindi lang yan limited sa business eh. Parang, yun nga, as small as yung makapag-workout ka lang, or yung magising ka lang na maaga, kasi ngayon, I've been struggling to wake up really early. Ako, bubuhay kong problema. Oo, yun din talaga hindi ko ma-achieve eh. So, ngayon, lately, nagigising ako ng 9 a.m. Happy na ako dun. 8 a.m., 10 a.m., okay na ako dun. Gets? Kasi yun nga, ikaw magdidictate talaga ng kung ano success mo. Maraming tao dyan na sa tingin ng iba, sobrang successful niya, pero sa tingin niya sa sarili niya, hindi ko alam kung ano man. Diba? Pero maraming ganun. So, importante rin na siguro sa mga nagsisimulang may mga pangarap dyan o business o kung ano mang mga ginugol nyo sa buhay, tignan nyo rin na malalim kung ano ba yung view nyo sa saya at ano yung meaning ng buhay nyo para doon nyo rin makita kung ano ba yung talagang gusto nyo mangyari. Kasi marami dyan, kung obserbahan nyo, ang daming successful dyan, katulad nga ng ang daming tao, sila Robin Williams, o kanya, kahit dito si Sir Ronaldo Valdez, di ba, na sa perspective natin, successful sila, ang saya nila, ganyan, pero magulat ka na mag-uuwi dun sa suicide, di ba? So, siguro, ang ano ko sa mga bata o ano man, na pag nilayan nyo yung mga ganung bagay, yung mga deep question sa buhay nyo, para alam nyo lahat ng pinapasok nyo. Para alam nyo kung ano ba yung gusto nyo makuha dito, ano yung gusto nyo talaga, at ano ba talaga yung para bang makakapagbigay sa inyo ng fulfillment, not necessarily saya. Oo, ganun. So, ito naman, kasi ako merong mga bagay sa buhay nating mga tao na sa journey natin, yung para bang may consider mo na cathartic sa'yo. Yung cathartic. Na para bang siya yung yung nangyari yung event na yon, tapos after yung mangyari ng event na yon, nagbago ka na for the better. Na parang after ng moment na yon, nagbago yung buhay mo, nagbago yung takbo ng buhay mo. Ano yon para sa iyo? Para bang meaningful na nangyari sa buhay mo na So, I think, noon time na college ako, Oo. I think college ako. Tapos parang one random morning lang yon. So, may mga, parang bad morning lang din sa akin. Tapos parang umalis kami ng family ko. And then, usual kwentuhan lang ng family. Kwento yung father ko, mom ko, mga kapatid ko, ganyan-ganyan. Tapos parang at that time, yung dad ko, madami siyang mga sinasabing points. Tapos ako, at that time, parang bad morning talaga yung, bad morning talaga for me. So, parang lahat ng sinasabi niya, kinokontra ko. So, at that time, parang napiko na siya sa akin. Parang sinabi na lang niya na parang, shut up, wala ka pa napapatunayan. So, parang yun yung, minsan, parang pag may na-achieve ako, parang I always look back to that moment. Na parang, okay, may napatunayan ba ako? Pero at the same time, hindi na siya inline sa values ko ngayon. Kasi ngayon, ang fulfillment na lang is dapat should be within myself. So parang every now and then, naiisip ko lang siya. Pero kasi, di ba, parang maraming, sa ating mga lalaki o sa ating mga tao man niya, yung para bang innate na gusto nating maging proud yung parents natin eh. Lagi naman naman. So para talagang nandun na parang, kung di man proud na parang gusto mo maging sa'yo, accept ka na ng father mo na i-recognize ka. At kadalasan, ang daming magulang na hindi ganun binibigay talaga yung... Pero kasi dapat naman kasi talaga yun eh. Sa akin, isa yun sa pinaka kasi
naalala ko nung lumalaki rin ako, sa pagkanta naman kasi tatay ko, siya nag-mentor ko sa pagkanta. Lagi niya sinasabi sa akin na, "Nak, kahit lahat ng tita mo, mga kaibigan mo, mga teacher mo, sinasabi magaling ka, huwag ka maniniwala sa kanila. Sa akin ka maniniwala. Pag sinabi ko hindi ka magaling, kahit ano sabihin nila, huwag ka maniwala. Kasi ako hindi kita lolokohin. Wala akong mapapala kung lolokohin kita. Ang gusto ko lang gumaling ka." Tapos buong buhay ko talaga, hanggang ngayon, kahit anong nire-release kong kanta, birang matuwa si tatay, tuwan-tuwa na lahat. Siya, gumawa ka naman ng maganda. Masakit, pero lagi at the same time, natutuwa rin ako, napapangiti ako minsan na nakaka-challenge. Gusto ko Mapupush to. ka Oo. talaga eh. So, yun nga. Pagdating naman dun sa mga natutunan mo nga, na yun nga, yung naging catharsis sa'yo nung na-question kung may napatunayan ka na ba. Tapos parang, ang naging ano mo sa buhay, o parang fuel ba, is, yun nga, para ma-fulfill yung moment na yun, na masagot mo yung moment na yun, di ba? Parang gano'n. So, ano naman yung biggest challenge na pinagdaanan mo sa buhay mo at paano mo nasolusyonan yun? Biggest challenge? Kahit ano like, sa'yo, hindi necessarily business Biggest challenge? Puro business na isip ko. Oo, pwede naman. Kung ano yung unang pumasok sa isip mo, dahil syempre, yun yung, sabihin, yun yung subconsciously. Biggest challenge? Masyado kasing structured ang buhay, Oo. nape-perceive agad yung challenges para hindi na mahirapan. Oo. Or minsan Sana kasi all. yung challenges, medyo na-anticipate mo na. So, parang minsan, na-anticipate mo siya, Napapagandaan early on mo. pa, napaghandaan mo na. Sana So, parang all. hindi na, pagka dumating siya, hindi siya yung parang sobrang gulat na gulat ka. Kasi Gets, na-anticipate mo na siya eh. Diyan ako bilib sa'yo. Kasi sa totoo lang, kung ano man, siguro, wala namang ano to. Dahil growing up nga, nakilala ka namin as, yun nga, sobrang structured ng buhay mo na medyo may pagka-strict parents mo. Kung okay lang mapag-usapan. Okay lang. Tapos, dati nun, syempre, nung bata ka, ang isip mo nun, ang strict ng papa ni Allen. Pero nung lumalaki na ako, tapos nakikita ko nga rin yung takbo ng pag-aaral mo, ng buhay mo, tapos sabi ko, sana pala naging strict din si tatay. Kasi parang yun yung naging kulang naman sa akin, yung structure naman, na kasi nga medyo ano kami dito, musikero, mga ganyan-ganyan. So para kaming medyo, tapos si tatay wala masyadong kahit sa grades ko dati, basta pumasa ka, okay lang, basta natututo ka, okay na. Well, proud naman ako dun, pero at the same time, yung pag-structure lang din sa buhay. Kasi nga, kami bilang happy-go-lucky, may darating sa buhay mo na hindi mo ina-expect na, shit, ganun pala. Pero minsan, medyo downside din minsan yung pagiging structured eh. Oo. Kasi yun nga, parang kagaya na sabi ko kanina, minsan, ma-achieve mo yung output. Pero hindi siya naging based doon sa structure na inintend mo para ma-achieve yung output na yun. Minsan walang fulfillment eh. So parang in a way, kung structured ka, medyo nagiging control freak ka. Gets. Oo. So parang minsan may isip mo, yung way mo is the best way. Pero minsan, meron talagang way na hindi mo lang Better naisip, way pero talaga, better oo. pala. So minsan yun din yung downside nun. Minsan, yung pagiging structured is sometimes nawawala na yung creativity. Ay, totoo yun. Kasi minsan yung creativity, naiisip mo lang yan, spur of the moment Oo, tsaka ano yun parang para sa akin, ang tingin ko sa yung creative idea, para bang magic yung para bang, bigla na lang at a snap Oo. yan, maiisip mo na lang yan eh. yung para bang perspective ko dyan, para kang antena na para bang ang daming signal dyan. Tapos nagkataon na naka-tune in ka dun sa idea na yun. Tapos, yun, totoo yun. Oo. So, yun naman din yung gusto ko naman downside, nga. Actually, yun naman din yung appreciated ko sa ganitong lifestyle, yung kumbaga sobrang kalat. Pero yung may mga magic moments, doon ako nag-enjoy. Oo. Tapos, kung meron kang skill o knowledge na wish mong mas maaga mo sanang natutunan growing up, ano yun? Skill or knowledge. Siguro yung something related sa computers. Siguro Codings, related to ganun. coding. Kasi, later on in life, na-realize ko, sobrang laki na opportunities for yung mga tao na knowledgeable sa coding. Kasi, okay, nag-start ka sa coding, pero it can branch out to sa Web3. So, sobrang laki ng pera sa Web3. So, pagdating sa coding, sa graphic designing,
web developing. Mm. So, yun sana yung mga natutunan kong skill before. Actually, it's not too late to learn that. Pero sana early on, Oo. nauna. Kasi iba rin no? Pagka bata mo talaga nasimulan, iba yung pagiging natural eh. Mm. Yan naman, ang regret ko naman dyan sa instruments naman kasi parang sa kanta lang ako na-focus. Oo. Di pa rin din naman. Pero yun nga. Tawag dito, wait lang. Layo naman ulit tayo ng onte. Kasi napunta tayo doon sa cathartic. Doon nga sa belief mo na pag-usapan natin kanina. Kamusta naman ang kumbaga spiritual or religious life mo? Ako, nandun pa rin ako sa structure na ginawa ni Nietzsche. So, parang the world revolves on myself. So, hindi naman sa narcissistic. Pero it's more of yung lahat ng ginagawa ko, it's for my own benefit na hindi ka naman nakakasakit sa iba. Totoo. Pwede namang konti na may collateral damage or something. Pero the ultimate goal is to benefit yourself. Tsaka baka guys, isipin nyo na si Allen, dahil ganyan yung mga philosophy niya, makasarili siya. Sa totoo lang, si Allen, sa pinakamatulungin at pinakamabait na kilala kong tao to. Oo, more of yun nga. So, parang kung natutulungan mo nga din yung sarili mo to achieve your 100% or kung yung standard mo is 150% of something. So, yun yung goal ko, to help myself. And then, help others when I have excess. Oo, yun nga. Ganun din. Kaso dami mong excess. Hindi, wala nga eh. So, parang, nasa ganun ako lagi na perspective. So, minsan, kung kunyari, I have the obligation to donate something or to help out, I really can help, pero usually bare minimum lang. Kasi in myself, alam ko, hindi pa ako ganun ka-able. Ganun ka-able. At the same time, yung time na parang sarili ko nga, nakukulangan pa ako sa time. Paano pa pag sa ibang tao? Totoo yan. So, I don't think na ganun pa ako ka-selfless. Gets. Hindi ko alam kung ma-achieve ko siya. Hindi ko alam kung gusto ko rin siya ma-achieve. Gusto mo na-achieve, Siguro parang, yun na yung naging foundation ko sa ngayon na parang really focus on myself, na parang it will branch out to several aspects of your life. For example, looking towards family. Kung isipin mo, kung ganun yung perspective mo na sarili mo yung self-interest mo yung further mo, gugustuhin mo ba talaga magkaanak? Kasi time for yourself, just to work out, just to improve your business, just to give time to several aspects of your life. Enough ba yung time mo? Para sa sarili mo. Pamilya, oo. Parang sa structure ng mind ko, hindi siya enough eh. So paano mo pa tutulungan yung mga future mong magiging anak? Oo. Kasi for yourself kulang pa eh. Paano pa yung sa iba, 'di ba? Gets. So parang ang daming decision factors pagdating sa family pa lang 'yon. Paano pa pagdating sa business? Minsan natatime mo na yung sarili mo sa business. So, nagkakaroon ng interrelationship na yung mga aspects ng life mo. Totoo kasi, talagang, lalo na pag sa business at saka kung ano man, importante yung sacrifice eh. At kadalasan marami dyan na successful family, na yun nga nasa sacrifice, yung family life. Oo. Pero ikaw nga, doon, kunyari, pagdating sa family, yung kung ikaw sa sarili mong plano, sa ngayon, hindi naman necessarying forever, yan na yung perspective mo eh. Pero sa ngayon, ano yung parang perspective mo sa pagpapamilya, like pag-aanak? As of now, pagdating sa family, syempre, pagpa-family, it's a joint decision between you and your partner. Dapat. So far, since we started last 2017 together ni Alain, so parang aligned naman kami na, ganun, parang, how can you give time, attention dun sa other person na bubuhayin mo in the future kung sa sarili mo, tingin mo, hindi pa enough. Kasi some other people, for example, yung mga tita, usual gatherings, na parang, mag-anak na kayo, sayang naman. Habang bata kayo, masulit nyo na lumalaki na yung mga bata, kasabay nyo. Kasabay ng business nyo, kasabay nyo sa pagtanda, na parang, pwede naman i-delay. Pwede namang hindi. 'Di ba? So, it really depends on you eh. Sa amin naman, parang, when we really have excess time, excess energy, excess money, dun lang kami siguro magde-decide. Pero as of now,
kung mag-stop man sa amin Lahi mo. yung lahi namin, why not, 'di ba? Kasi Oo. kung i-extend man namin 'yan tapos hindi naman kami happy. Hindi naman kasi namin as of now nakikita yung fulfillment na as long as happy yung magiging offsprings namin, Masaya happy na kami, rin oo. kami. Hindi ko pa rin nakikita 'yon. Pero sabi naman nga nila, pag nandun ka na lang daw, doon mo na magigets yung mga ganong bagay. Pero well, Pero ako, oo. ayoko eh. Kasi Oo. as structured as I am, hindi ko ma-imagine yung sarili ko na May oras parang ka let's pa. face it na lang kung bahala na, di ba? Yun nga, oo. Tama yun. So, ayun, pagdating sa family, it's more of, there's a possibility na mag-stop na nga talaga sa amin. Kasi, aligned kami ng partner ko na yung time natin, it's good that we enjoy it together. Totoo. Hindi ko lang alam kung what if may +1, +2, or plus so on, na-enjoy natin together. Will we have the same fulfillment? Wala pa kami sa ganung point eh. Gets. Na parang feeling namin, sa ngayon, deficit pa talaga sa time. Ako baliktad naman. Ako naman, medyo bata pa lang ako, pangarap ko na maging magulang talaga. Na parang, sa akin naman kasi, syempre sa akin lang to, hindi naman na parang, na ano ko nga rin, na parang the greatest, parang malalaman mo lang yung tunay na responsibility once na hindi na yung sarili mo na lang yung priority mo. So parang gusto ko lang yung beauty no, na para bang gusto ko yung may tao na kung ano yung magiging character niya, napakalaki lang yung factor kung bakit ako na kunyari, paano ako maging tatay, paano ako maging ganyan. So parang dati pa lang pangarap ko talaga yun. Pero it doesn't mean na it's the better choice. Kasi kanya-kanya lang talaga ako. Kasi nga, uuwi at uuwi kung ano yung fulfillment mo sa buhay. Parang yung fulfillment for you is yung parang nurturing this siguro, offspring of you. Parang ganun. para bang gusto kong, like, yun lang, yung para bang may nag-exist na tao na dahil sa akin at the same time, minahal ko to ng sobrang unconditional na para bang ganun. Pero yun din, ako naman, darating ako, doon naman tayo aligned na gusto ko rin kung mangyayari yun, mga 35, 38 na ako ikakasal kasi ang dami ko pa rin pangarap, ang dami ko pang gusto at alam ko rin yung reality na yun na hindi pwede kung sa ngayon, sa dami kong ginagawa. Tapos magpapamilya ka, hindi ubra. Kasi it worked for their generation eh. Oo, hindi tsaka malayo yung habang generation. ina-achieve mo yung goals mo, habang ina-achieve mo yung dreams mo, okay lang kasabay mo lumalaki yung bata. Hindi ko alam kung will we actually feel that fulfillment kung gagawin din natin yun eh. Totoo. Pero sa akin, nakita ko naman kay Pope, yung isa kong best friend, yung partner ko sa High Garden. Siya naman, ganun. Like, sobrang saya niya nung nagkaanak siya. Tapos, at the same time, bawat nadadagdagan yung anak niya, payaman din siya ng payaman. Yun ang maganda. More inspiration eh. Pero ano naman nga yun. So, ayun, balik naman tayo sa yung kanina na sa religion nga. Anong view mo kay God? For me, Kung okay lang ha? Okay lang. Oo. For me, wala. For me, wala. Siguro, I stopped believing noong time na way back 2016. Graduation? Hindi pa. Ako hindi pa. 2017 na. 5 taon ka nga pala. Oo. So, siguro 2016, I stopped believing. To be honest, devout Catholic ako since Dati, me too. pagka panganak, di ba? Nagkaroon pa ako ng panata. Parang every first Friday, I go to Quiapo. Either me alone or kasama ko yung mom ko kasi devout Catholic and may parang panata. Nakalimutan ko sa English yun eh. May panata sila to go there Devotion. Devotion. To go there every first Friday of the month. Whatever happens, kahit may out of the country, ita-timing talaga namin na by first Friday of the month, dapat nandun sa Quiapo. So, ngayon, 2016, parang wala namang malaking nangyari sa life ko for me to decide that. It's just that parang it stopped making sense. Ganyan So din parang sa akin. sabi ko, magdadal ako or hindi. Tapos parang, nung time na yun, mahilig, kasi nung time na yun, kasi ako nun, parang, consistent din lister kasi ako nung time na yun. So parang, okay, nagte-thank you God ako. Pero, hindi naman siya yung nag-aral. Oo, ikaw naman lahat. Ako naman yung nag-aral. At the same time, hindi naman siya gumawa ng exam. Sinuwerte lang ako din na yung mga naaral ko lumabas sa exam. So, it's luck
wala naman divine intervention doon. So parang it stopped making sense na parang, okay, kaya siguro na-achieve ko to kasi pinaghirapan ko. Or nakuha ko to, nung time na yun, student pa lang ako. So, more of grades lang naman talaga ang basehan. Kasi nung time na yun, wala pa rin naman akong business na ginagawa on the side. So, purely student lang ako. So, parang, or sumasali ako ng mga triathlons din nung time na yun. So, parang okay, na-achieve ko to kasi nag-train ako. Na-achieve ko to kasi nag-aral ako. Hindi naman to dahil may tumulak sa akin para bumili sa pagtakbo, sa pagbike, or may someone na nag-carry sa akin sa dagat para maging safe ako pag nagsiswim ako. It's more of my own efforts. Nag-train ako, nag-aral ako, in-equip ko yung self ko ng knowledge, ng skills to achieve that. So parang it really stopped making sense for me. Actually, yan din yung nagpawala. Ako naman kasi, hindi ko matatawag naman sarili kong atheist. More na agnostic ako eh. Parang medyo agnostic pantheist ako kung i-consider ko yung sarili ko. Pero hindi na rin nga talaga akong sa structured religion talaga. Kasi nga, yun din yung rason na para bang, inisip ko, di ba yung kasabihang nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tapos, inisip mo, medyo, it makes sense sa perspective na, sa reality na to. Pero ang inisip ko, paano pag tinanggal mo yung awa ng Diyos, tapos gumawa ka pa rin? Di ba may mangyayari pa rin? So parang doon ako na, kunyari ako mag-best effort ako, tapos wala yung Diyos. Feeling ko mangyayari pa rin eh. Same din naman. Pero ako naman, kasi eventually rin, sobrang hardcore kong atheist dati, lahat ng kakwentuhan ko, puro ganyan ako. Pero may mga dumating lang din sa point sa buhay ko na hindi mo ma-explain. Na yung mga panahon ganun, na tapos yung mga panahon kailangan ko, biglang may nangyari, na kahit doubtful ako, ganun. So, meron akong nagkaroon pero at the same time, inline din pa rin siya dun sa self-empowerment. Kasi parang, ang view ko naman is, the totality of the universe, it's the embodiment of God. So, ako, bilang part ng universe, part ako ni God. At yung pagiging, kunyari tayo, tao. Sa perspective natin, isang individual tayong tao. Pero on an atomic level, hiwa-hiwalay na atoms to, hiwa-hiwalay na cells to, hiwa-hiwalay na parts to, may mga bakterya pa ako sa loob na may sarili ring buhay, di ba? Na hindi sila mag-exist na hindi ako mag-exist kung hindi sila healthy. Pero kumbaga, iba-ibang individual din sila. Parang I'm a group of individuals din kung titignan mo na atomic level. So, ang point ko na kung ako is part ako ng universe, and si God si universe, I'm also part of God. So para bang so nandun yung power ko to do anything that I desire, na para bang inline din siya kay Nietzsche, na para bang self-empowerment. Para bang God self ba? Pero hindi siya God self in a way na parang narcissistic, na parang ako ang Diyos. At the same time, parang ang view ko, ako nasa akin ang Diyos, ako ang Diyos. At the same time, wala rin akong kwenta kasi bundle of atoms lang ako. So para siyang gitna ng I'm powerful because I'm part of God, pero at the same time, wala rin akong kwenta kasi ano lang ba ako, like expect lang ako sa universe, parang ganun. So yun naman ang ko naman. Pero at the same time, pareho rin tayo naging na nung lumalaki nga, lumaki sa devout Catholic families, eventually unti-unti nawawalan ng sense yung mga ginagawa. Yung worship, yun yung hindi ko kasi mag-gets eh. Bakit kailangan ko luhuran si God? Anong mapapala niya kung luluhod ako? Actually, the lifestyle din na parang, okay, you go to mass. Okay, you go to far places para mas mapalapit kay God. Kay God, oo. So parang, kung naniniwala ka sa God that they exist everywhere, omnipresent. Pwede ka naman sa bahay na lang. Pwede habang nakahiga ka, pwede habang nagtatrabaho ka. Totoo. Pwede habang nag-i-Instagram ka or something, di ba? Totoo yun. So parang yun yung hindi nag-make sense sa akin. Tsaka yung iba, parang, ewan ko, nag-extend na rin siguro yung perspective na you somehow pity others na parang sayang naman na you achieve this and you thank God. Na sana you should be proud of yourself. You should parang give kudos to yourself na parang pinaghirapan mo to, ginawa mo to. Pero anong sinabi mo? Thank God. I mean, it's really not that bad. Pero sayang lang kasi sana nabigyan mo naman ng appreciation yung self mo. Tsaka weirdong-weirdo ako dyan sa mga mga boxers. Tsaka MMA fighter. Mang-gugulpe ka, tapos papasalamatan mo si God. Si God yung tumulong dumanggulpe. I mean, no hate naman for them. No hate. I mean, it's more of, okay, you thank God, pero thank yourself din. Oo. Tsaka yun nga kasi technically, di ba, kung doon nga babalik natin na tao ang gawa, ikaw pa rin talaga yun eh. So dapat talaga, yun nga rin kasi nagiging problem ko sa religion. Na para bang,
nagiging reliant tayo sa Diyos. Hindi mo na alam kung ikaw pa ba gumagawa ng sarili mong buhay o inaasa mo na lang. Ang tanong, kung inaasa mo na lang, tapos kung wala pala, anong ginagawa mo sa buhay mo? Parang ganun, di ba? Oo. Saka the time na nakuha mo yung results na gusto mo, kunyari sakto lang yung skills mo, tapos na-achieve mo yung gusto mo, tapos sinuwerte ka lang, it's, parang life is really a game of chance eh. So parang thank yourself pa din kasi na-address mo yung chance na yun during your timing eh. Oo. Saka totoo naman yun, punong-puno ng opportunity sa mundo, pero kung ikaw rin may eye ka para sa opportunity at marunong kang i-utilize lahat ng opportunity na darating sa'yo, lahat yun sa'yo yun. Oo, totoo. Tapos, ano naman tayo? Dalawang ano to, kung greatest business advice na nakuha mo at galing kanino? Greatest business advice. Kasi iniisip ko yung father ko yung mentor ko Mentor eh. mo talaga. Pagdating sa business. Although at the same time, nakakukuha ko ng advice pero sometimes tinatranslate ko siya into something na Akma sa'yo. akma sa akin or sometimes parang this is what I shouldn't do. Gets ako. Gets. So parang pwede rin naman na gano'n. So parang ang turo kasi sa akin before na parang dapat alam ko yung lahat ng nangyayari sa business. While it's good, inuubos niya or na-exhaust niya yung time mo. So ako naman, nakuha ko sa father ko yun, yes, it's good. Pero tinatranslate ko siya into something na dapat alam mo yung lahat ng importanteng nangyayari sa business mo. Gets. Para you know where to allocate your time, where to allocate your energy. Kasi pag yung 100% inalam mo, tapos may mga 1% doon problem, 1% problem, ang liliit na kaya na may address ng mga tao mo. So parang why would you give a little bit of your time, of your energy, in passing kaya mo nang ma-address yan, or yung mga staff mo, yung team mo kaya na i-address yan. Why would you give energy to that, diba? Sayang naman yung mental energy for that. Totoo yun. Kahit na sabihin mong 30 seconds lang yung nakuha sa'yo niyan. 30 seconds is 30 seconds, diba? Binilang mo yun na buong buhay mong scale, malaki rin yun. Oo. So, parang for me, ita-translate ko yun into my own learning na you have to know everything that happens na importante sa business mo. Something na makaka-develop in the future, something naman na may iwasan nyo in the future. So yun, know what really matters dun sa business mo. Actually, nakuha ko rin yan kay Naval Ravikant. Kilala mo ba yun? Yung parang business guru. Ano siya, angel investor siya. Tapos parang gumawa siya ng parang philosopher din siya. Parang philosopher businessman. Para siyang gano'n na may mga freeing ano siya. Hindi ko alam kung book ba. Parang, may book siya pero hindi siya nagsulat. Parang kinompile yung mga philosophies niya. Tapos parang nilibre. Tapos lahat ng pagtuturo niya libre. Parang ang view niya doon na parang if it doesn't need your creativity, delegate. Na pag yung mga bagay na parang sobrang instant na lang, na kaya na ng hindi mo na kailangang maging creative pa, pwede ka naman maghanap ng tao na kayang-kaya nilang gawin yun. So parang same din. Kasi diba parang, nandun na tayo bilang entrepreneurs, yung sa creativity side na paano kung madidiscard ang mga bagay na to. Pero yung mga maliliit na details, like, boss, ubos na yung ano natin. Dapat hindi mo na pinoproblema yun eh, totoo. Ito naman. Pagdating naman sa buhay, in general, hindi na sa business, sino naman, anong learning naman yung natutunan mo? Kahit hindi galing sa iba, yung pinaka-importante na kuha mo. Pero kahit mas maganda galing sa mentor. Kasi lesson in life. Oo, lesson in life naman, in general. Ang hirap, no? Puro trabaho, para nasa business lagi. Okay naman kasi talagang, lalo na sa edad natin at sa current state ng economy natin, talagang yun kailangan ng medyo priority natin, career di ba? Sorry, ano ito yung question? Yung life in general advice naman. At kanino mo nakuha yun? Pwedeng sa teacher, pwedeng sa tito, pwedeng sa tatay.
Actually, wala akong masyado maisip eh. Mm. Usually kasi parang pag may nagbibigay sa akin ng unsolicited advice, parang nagko-close off na yung mind ko. Totoo. Actually, kasi ano nangyari, Nietzsche, ganyan din eh, na parang yung unsolicited advice, parang huwag mo na binibigay kasi kung di naman hinihingi, ba't hinihingi mo pa? Oo. So parang, yung value lang din naman for me is very particular. Hindi ko alam kung kanino ko nakuha to. I mean, I cannot attribute this to A person. specific mentor. Pero really about time. So parang if you can finish anything as quick as possible, go for it. Yun nga, no? Parang give value to others' time. Kasi hindi mo alam kung ano yung pinanggagalingan ng iba, kung saan pa nila kailangan pumunta. I mean, this is not about business. This is about personal. So parang if that person wanted to be with you at that moment, sulitin mo. Kasi hindi mo naman alam kung, yun nga, saan sila nanggaling, saan sila pupunta. So if they chose to be with you, sulitin mo. Oo. So really, giving importance about time. I-value mo yung time ng iba. At saka sarili mo rin. Ito. At ito naman, buta na tayo, mga last questions naman na to. Kung meron ka naman, ito naman personal sa'yo, na kung meron kang 3 rules to live by, ano yun? 3 rules to live by. Siguro yun yung number 1. Na parang walang sayangan ng oras. So, for me kasi, yung life is very transactional eh. I'm sure kung nag-usap tayo, naipag-usap ako sa ibang tao, may kailangan ka sa akin, may kailangan ako sa'yo. Kailangan ko ng knowledge mo, kailangan ko ng wisdom mo. I'm sure kailangan mo rin naman ng experiences ko. Totoo. Para pwede kang humugot doon ng wisdom na pwede mo rin mai-impart sa ibang tao eh. So it's really transactional. Hindi man financial, pero in exchange of knowledge, exchange of time, exchange of effort, meron laging transaction dyan. Hindi pwedeng one side lang lagi eh. Kahit sa relationship, sa totoo lang eh, no? Relationship. So everything is transactional. Number 2, something about time, something about yung pagbigay mo ng pity sa sarili mo, dapat more of, actually, pag may mistakes ka na nagagawa, it's okay to pity yourself. And then, pag may nagawa kang maganda, may na-achieve ka, it's really good to appreciate of what you've done, yung effort na pinagdaanan mo. Kasi kung hindi man, ang pangit kasi sa iba mo kinukuha appreciation mo ng sarili mo eh. Kasi parang, paano kung mababa yung standard ng iba? Diba? Ang sakit sa'yo nun. Kasi parang, actually, okay sa'yo yun. Kung ganun ka nag-validate ng sarili mo. Kung mababa yung standard nila, edi puro okay ka na lang lagi. Pero for other people, na mataas yung standard, hindi ka pa rin enough. So, dapat ikaw sa sarili mo, magbigay ka ng standard sa sarili mo kung kailan ka outstanding, kailan ka good. Totoo. So, more of really acknowledging your strengths, your weaknesses, and magkaroon ka ng sarili mong like metrics kung kailan ka pumapasa o kailan hindi. Totoo. Kasi yun nga rin yun eh. Ako rin, yan din ang pinaka ko na sinusundan ko talagang na importante yung kung ano yung tingin ko sa ginagawa ko. Hindi importante kung anong tingin ng tatay ko, importante yung tingin ng iba, tingin ng Kung ako, okay ako sa ginagawa ko, kung ako hindi ako satisfied sa ginagawa ko, yun lang yung magdidictate kung itutuloy ko pa ba ito. Hindi. Oo. Tapos yung pangatlo naman. Yung pangatlo is, since kunwari binigyan ka na ng time nung person na gusto mong makausap or by chance nagkausap kayo, parang do not be afraid to ask dumb questions. Kasi ako, since kunyari, when I try to learn something new, gusto ko talaga nalaman yung mga nitty-gritty details eh. Kasi mas gusto mo yung ins and outs ng mga bagay na yun. Kunyari, when you're purchasing something, syempre nagkakaroon ka ng comparison or may naaral ka ng mga businesses, ano ba yung maganda dito sa option A, option B. So if you have that resource person na tatanungin about it, do not think na meron kang dumb questions. Kasi baka yung dumb question usually turns out to be a good question.
for them and for you. Na parang mamaya yun pala talaga yung hinihintay niyang question or hindi pa niya naisipan i-address yun in other questions. So, minsan kasi yung dumb question yan will really make or break it for you eh. So, yun. Oh, actually kasi ganun nga yun. Parang pagka natakot ka magtanong, bobo ka na palagi. Kung sakali mo nagtanong ka ng dumb question, nung panahon na lang yun, doon ka lang bobo. Pero pagkatapos nun, alam mo na. Oh, it will go far. It will go far. Totoo yun. Isa rin sana yun na parang, yun din yung pinalaki sa akin ni tatay na huwag matakot magtanong. Kaya ako naman dami kong tanong sa buhay. Ito naman, how do you handle failures naman? O bihira ka mag-fail? Hindi, pag may failure ka, parang move on to the next ka na lang para makakuha ka naman ng small wins eh. Kasi parang ako, hindi ko naman din lagi habol yung big wins eh. For me, okay, may failure ka, okay lang. As long as you have, mas malaki yung ratio ng small wins mo rather than your big failure. Okay pa rin. Na yun. Panalo pa rin. Oo. So parang, right after that failure, okay, sige, absorb mo muna. I-acknowledge mo kung saan ka nagkamali. Tapos mag-focus ka na dun sa mga small wins. Gets. Kasi pagka bumabad ka dun sa failure na yun, wala rin marating eh. I mean, it really depends on the person kung paano nila pinaprocess yung mga failure. They can mourn, they can be sad about it, they can pause for a moment, then tomorrow tuloy ulit, or for a week, for a month tuloy sila. Depende sa thought process or sa style ng person na yun. Pero for me, mas maganda, i-appreciate mo kung saan ka nagkamali or acknowledge mo kung saan ka nagkamali. Use it para hindi mo na ma-repeat yung mistake na yon, and then mag-proceed ka dun sa mga small wins mo. Kumbaga, pag nag-fail ka na lang, matuto ka na lang talaga. No? Oo, kailangan mo talaga matuto. Kasi kung magtagal ka dun, I mean, it's really good to appreciate or to acknowledge yung mistake. Pero mas kailangan mo mag-focus dun sa mas magagawa mo after that eh. Kasi alam mo sa sarili mo, or dapat ginaguarantee mo sa self mo, hindi mo na uulitin yun. Totoo. Tsaka ako, perspective ko rin dyan kasi ganun din ang ano ko na parang yung the mere act of trying, success na sa akin eh. Kaya parang minsan kung nag-try ako tapos hindi man siya mag-workout o ano man, parang yun na nga lang, ano pa ba pwede kong gawin sa next time o sa ibang susubukan ko, saan ako pwede matuto dito. Pero at the same time, okay na yun, trinay ko na eh. Oo. Kasi wala naman nagmamatter talaga eh. Kahit mapahiya ka dyan, pero pag namatay ka, wala na. Actually, minsan masarap din yung fulfillment na may natatry kang mga bago eh. Na sarili mong discovery or nakuha mo sa iba yung idea, pero nagbina-branch out mo into different ideas or for separate use. Actually, ganun ang innovation eh. At saka evolution talaga. Parang galing sa iba, pero gagawa ka na sarili mo kung ano man yun. Hanapan mo siya ng niche, diba? Okay. Yun pala, pagdating nga doon kasi yun nga, napansin ko nga rin sa'yo na yun nga, sobrang structured mo sa pag-aaral. Pero at the same time, yung extracurricular mo rin, like yung pagteatro mo, no? Tapos yung yung mga sports mo na iba't iba, yung mga triathlon, ano pa ba mga sinubukan mo sports? Nag-stop na ako ng badminton, so mostly nag-focus Oo nga ako pala, teammates po kami sa badminton varsity dati, tapos ako yung pinakamahina. Yun yung nami-miss ko laruin. Oy, maglaro ulit tayo! Badminton. May court dyan na malapit lang, si Galang, nagpapaano siya dyan. Yan? Si Galang dito sa subdivision namin. Malapit lang ba siya dito? Malapit lang. Magka-team po kami sa badminton varsity dati. Yun talaga na-miss ko laruin. Tara laro nga! May oras pa ba? Kaya yan. Magagawa ng oras yan. Ayun pala, anong philosophy mo? Bakit ka into gano'n naman? Na bakit binavalue mo pa rin yung, despite the busy schedule, the busy lifestyle, bakit binavalue mo pa rin yung extracurricular activities mo? For before or now? Before at now. Pwede mo naman sagutin. Yung before, parang I really wanted to achieve yung mga long distances sa triathlon. Or nag-start muna ako sa running, then sa biking, then sa triathlon diretso. So parang for me, yung fulfillment is going to a farther distance. So kunyari, nag-start ako sa mga sprint distances sa triathlon or sa running, pati sa triathlon, and then sumali ako sa mga long distances. And then nandun na ako sa long distances, mas gusto ko naman long distance pa din pero shorter amount of time. So parang dun ko nakukuha yung fulfillment. Hindi ako competitive player. Hindi ako yung parang nagta-top or podium finisher. Pero as long as na sarili mo yung kino-compete mo.
naibit ko yung mga personal best ko, okay na ako doon. Actually, yun ang pinakamagandang klase ng evolution talaga. Yung kumbaga, hindi ka nakikipag-compete sa iba, kino-compete mo, sarili mo. Yung kung ano yung past self mo. Pero at the same time, yung competition din sa iba, napaka-healthy rin eh. Ako gusto ko yun. Lalo na when you're in a good environment, na kumbaga, competitive lahat, pero at the same time, hindi kupal. Ang saya ng competitive spirit sa ating mga lalaki, yung ganyan eh. Totoo yun, oo. Sa lahat naman ng extracurricular mo, ano naman yung pinakaminahal mo talaga doon? Sa triathlon talaga. Triathlon talaga. Pero Kaysa sa theater? specifically running. Oh? Specifically running. Kasi mas nag-clear yung mind mo. Ang dami mong naiisip pag tumatakbo ka. Kasi imagine, before, tinatakbo ko short distances lang. So, let's say 30 minutes lang yun for 5K. Tapos 10K, 1 hour. Minsan tumatakbo ko ng mga 21K. So, 2 hours alone with your thoughts. So, sobrang dami mong maiisip. So, lately nung sa Panoramic nga, mahilig ako tumakbo nung time na gino-grow namin yung business na yun. So, parang madami akong light bulb moment when the time... Habang tumatakbo eh. So, minsan hihinto talaga ako. I have to take note of it. I-voice memo ko kay Alain, sa partner ko, or dun sa team ko na we have to do this, or i-discuss natin to. Basta ino-note ko lang sa inyo na pag-usapan natin to next meeting. Madami kang maiisip, mapa-life. Minsan may mga tina-target kang magawa for a long time, tas minsan maaalala mo siya habang tumatakbo ka, tapos bigla ka na lang magkakaroon ng sense of urgency na tapusin siya. Kasi technically yung pagtakbo rin, pag-exercise, meditation din siya eh. Na para bang ang focus mo, yung galaw mo, pero yung mind mo, sinusubukan mong gawing still. Ang galing. Tawag dun, yun naman, kasi nasabi mo yung ninunot mo agad. Doon naman pagdating sa mga basic advice o para bang mga maliliit lang na parang hindi napapansin na importante pero importante. Ano naman yung mga ganun mo? Katulad yun, yung pag may naisip kang idea, lista mo na. Ano pa yung mga ganun mo? Pag may communication ako na ginagawa, personal man to or business, laging may structure. Let's say, pinaka-common kasi is chat sa Messenger, Telegram, Facebook, basta yung mga social networking na sites or mga chat na apps. So, kung kunwari madami na napag-usapan, mahilig akong mag-recap kung ano yung napag-usapan and where do we go next. Kasi minsan nalo-lost track na yung mga tao eh. Kunya may pinag-uusapan kayo tapos biglang may sumingit na ibang concern naman na hindi directly ina-address yung main concern. So parang like ko ni-recap yan. If I have to summarize everything, ginagawa ko yan. Tapos, ini-structure ko talaga even sa emails ko, sa chats ko, lahat, sobrang structured yan. Kasi by the time na maalala ko yan, few months down the line, pag binalikan ko, alam ko pa rin yung naisip ko nung time na yun. Kasi naka-structure siya eh. Tawag dito, ayun nga, kunyari, sa meetings naman, kasi sa business talaga, parang majority ng buhay mo for meetings eh. How do you structure a meeting naman na ikaw ang na-meet mo yun? Parang gano'n. Actually, ang sa akin, yung meetings namin, walang structure, to be honest. Ang pinaka goal lang ng meeting is to have two things lang. Deliverables and due date. Okay, good. So, kahit anong category pa yan, kahit how small or big yan, as long as meron kang desired output, and if time-bound ba siya, and kung ano yung target date dyan, dapat nakalagay. Kasi as organized as I am, yung target mo na yan, kinalendar ko yan. Diba sabi mo, mag-set tayo. Kinalendar ko na yan para hindi ko makalimutan. Kasi ang daming nangyayari sa buhay. Paano kung kunwari, ang daming nangyari. Tapos, you have to keep track of what's happening in your business, your personal life. So, kung ako, nagbigay ka sa akin ng target output mo na yan, I'll keep that in mind. So, kahit hindi ka man magsabi sa akin na ito na yung next plan natin, ako mangangamusta sa'yo. Kasi kinalendar ko yan. Inorganize ko yan sa side ko eh. So might as well, kung hindi, if you don't have the effort to update me, ako magpa-follow up sa'yo. Ganun nga. Naalala ko talagang sobrang organized mo talaga no? Kahit sa ganyan eh. No? Paano ba na-instill yan? Sa father mo rin yan eh, no? Hindi. More of myself lang. Kasi kung, yun nga, parang borderline control freak na rin, di ba? So parang, kung hindi ako nagkakaroon ng peace of mind pag may hindi according dun sa plan ko.
minsan naman, I leave allowances for some spontaneous na Spontaneity, pwedeng mangyari. So, siguro, gusto ko lang na-anticipate ko lahat. Or, at the same time, ayoko din ng surprises, mapa-good or bad. Ganyan din ako. Diba? So, parang to accommodate all that, to cover all that, ini-structure ko talaga siya sa Structure mind ko. talaga, oo. Ano naman, kumbaga, sa, ano nga ba yung tatanong ko? Wala ako bigla eh. Ayun pala, dahil nga sa structure, so, nakita ko kasi sa mga taong productive, napaka-importante ng morning routine or daily routine. Paano naman ang daily routine mo, kumbaga? Actually, lately, nawalan ako ng daily routine kasi sobrang flexible ng time pagdating sa events. Oo nga. Wala ka talagang madidictate na routine pag nasa events ka kasi usually, may possibility na sobrang aga mag-start niyan. May possibility na sobrang late matapos. Hindi man ako yung personally na pumupunta sa events. Pero I have to be available if something comes up. Kung magkaroon ng problem, kailangan nakikinig ako. Ready ako to answer their calls kung may problem dun sa site. So, I make myself available during those times. So, minsan sobrang aga ko gigising, sobrang late ko rin matatapos. Pero whenever I can, yung tinatry ko i-maintain na routine, as long as, walang specific time as long as may workout ako for that day, as long as may Daily time. yung workout mo? Pinipilit ko. Okay, brother Dylan, talaga kaya. Okay na rin sa akin yun. Depende sa week As long as may workout ako for that day, as long as meron akong at least 1 hour siguro to watch yung series na gusto ko. Or Ano movie. yun? Seriously. Lately, katatapos ko lang ng Big Bang Theory. Big Bang Theory, Tapos, yung time lang din for myself. Ang ganda na, pati yun, nilalagay mo sa structure ng buhay mo, pati yung enjoyment mo, no? Oo naman. Kailangan, kahit paano, makaramdam ka naman ng sarap, di ba? Kasi naman, actually, kahit si Pope, kahit sobrang busy nun, daming kumpanya nun, di ba? Siya, Dota pa rin, araw-araw. Di ba? Parang kailangan mo rin ng outlet Mapa-workout man yan, or parang panonood lang. Totoo. Ito naman kasi, dito pa rin, same din tayo na binavalue natin yung pag-workout, yung exercise. So, ikaw naman, bakit mo siya binavalue? Firstly, kasi yung mga clothes ko hindi na ulit nagkakasya. Pero, parang for the past 2 months, nag-lose ako ng few kilos. Parang okay na ako doon rather than yung before ko na sobrang bilis ko mag-lose. Ngayon, sobrang gradual. Mas sustainable daw kasi pag gradual lang yung pag-lose mo ng weight. Totoo yun. Kasi up and down talaga yung weight ko So, yun na yung win for me. Dati po si Allen, medyo chubby-chubby siya nung elementary kami. Actually, nung college, umabot ako sa mga 94 kilos Okay. Oo. So, parang for me, na up and down siya. Tapos lately, yung trend ko is pababa and very slow lang yung, very gradual lang yung pag-lose ko ng weight. Okay na ako dun. Ako naman, yan din. Kasi dati na ako nag-workout talaga. High school pa lang kami nila Jopper, di ba? Pero ngayon ko pala nakuha yung parang consistency ba na medyo talagang consistent talaga. Nakuha ko kay Jopper. Bakit? Kasi dati ako lagi sobrang bigat ko magbuhat Kung nakita mo yung stories ko dati, di ba? Mga deadlift ko and all. Tapos lagi akong nagka-crash. Pag nag-crash ako, hirap bumalik. Ang kay Jopper, boy, consistency over intensity. Totoo yun. So ngayon ang workout ko ngayon, isang tatlong set ng squats, tapos 3 set ng bench press, 3 set ng... Na sustainable. Ganun na, sobrang dali. Kaya ko siyang tapusin within 30 to 40 minutes. Tapos, nadidiretso ko siya, yung paglaki yung pag-develop ng katawan mo, hindi naman ganun kabilis. At parang hindi na nga nagde-develop. Pero at the same time, parang nasa fit level ka. Pero ang dali niya maging consistent, tsaka mas masarap siya sa pakiramdam. Oo. Sino gumagawa ng workout plan mo? Ako. Ikaw na din. Parang buong buhay ko nang ginagawa, parang lahat na ng pwedeng aralin din, medyo. Ako kasi kumuha ako, actually, yung meron akong online coach for my workouts, tsaka sa run. Siguro kinuha ko siya starting 2021. Oo. Tagal In na and pala. out ako sa kanya. So, mag-start ako sa kanya, sobrang mag-lose ako ng weight. Tapos mag-stop ako sa kanya, kasi nabibisi na naman ako, lalaki na naman ako. Back and forth ako sa kanya Pero ngayon, since to establish accountability na lang din to myself, kumuha ako sa kanya ng subscription na 1 year. Para wala talagang kawala. Oo. So, kung kunwari meron talagang problem, nasa akin talaga yun. Totoo. It really helps kasi parang less mental energy kung ano yung kailangan mong gawing workout.
Tapos tailor fit pa yung workout ko based sa equipment na meron ako. Kasi sa bahay lang Gets, din oo. ako nag-workout eh. Oo. Bumili ka na nga rin, di ba? Nung kailan Oo, ikaw nagtatanong ka na ng mga nag-recommend nun eh. equipment. So, sa extreme ka rin ba bumili? Oo. Oo. So parang natanggal na sa akin lahat ng mental energy na yon. So what I have to do is show up lang doon sa Show gym. up na lang, oo. Basta gawin mo lang yun kahit na mababa yung maging weight nun, okay lang. It's really yourself lang din naman yung ibibit mo kung ano yung weight before, di ba? Totoo. So it helped me na kumuha ng coach online, even online. Kasi every week may weekly check-ups kami. So parang kamusta na, ano yung na-achieve mo. Tapos lahat yan monitored. May structure din siya. Oo. Kaya gusto ko parang ilalagay mo kung ano yung weight na ginawa mo for this workout. Gets, oo. Ilang reps yung ginawa mo. In-observe mo ba yung rest interval niya or hindi. So it worked for me before 2021, 2022. Na-achieve ko nga yung goal body ko at that time before eh. Gets. Pero since na-busy, ngayon bumabalik Oo. ulit ako. Totoo yun. Tsaka, okay nga, kung maano natin sa lahat ng mga, yun nga, mga nakikinig na nagbi-business o and all, o kung ano namang karir nyo, talagang i-prioritize nyo yung pag-workout, pag-health, yung pag-prioritize sa health nyo. Kasi, yun nga, yung sabi nga ng mga Greek philosophers, sound mind in a sound body. No? Para bang mas sound yung utak mo kung sound din yung body mo. Na, at the same time, makakilala kong mga businessmen na hanggang kahit 60s na sila, nagtatrabaho pa rin sila, nalalakas-lakas pa rin nila. Pinaprioritize talaga nila yung sports o kaya yung exercise nila. Laking bagay nun. So, ayun pala, ito naman, pagdating naman sa, kasi, yun nga, pagkakilala ko sa'yo, isa ka sa pinakadisiplinadong taong kilala ko. Ano naman may advice mo sa mga tao para sa pagiging disiplinado? Kasi mahirap yun, sa totoo lang. Kahit nung kailan, nag-ano kami nila Chad, nag-video kami ng ano yung wish mo para sa 2024. Majority sa amin, more discipline. Actually, hindi ko masabi din na sobrang disiplinado ko. Pag conscious ako, I really try na maging disiplinado. Lapit lang. Pero maganda yung ginagawa nyo na parang have some accountability. Not only with yourself but with others. Kasi sometimes you really stick by what you believe in or yung goal mo. You stick by it pagka you have others to tell it to eh. Totoo yun. So if you want to stick by a certain discipline, have a structure in mind. And then it's good to share it with others kasi I'm sure yung iba may ma-share din sila that you can get inputs from. Gets. Oo. Okay pa. Tapos tawag dito, ito naman, pagdating naman sa, kasi yun nga, bilang businessman, so isang pinaka-importante sa buhay natin yung networking naman eh, di ba? Yung mga taong kilala mo, connections and all. Ano naman ang may papayo mo dun? O paano ang diskarte mo sa pag-network naman? Actually, to be honest, yung foundation ko as a person is very introvert. So parang, pag may crowd that I have to be with, nagsha-shutdown talaga yung energy ko. Parang, I don't feel the need to communicate with other people kasi na-exhaust na yung energy ko. Same with my circle of friends. Meron akong isang group of friends na sobrang dami. Parang, when I exist or when I try to be present in that group, ang hirap kasi na-exhaust na yung energy ko kasi ang daming tao. When it comes to networking, you can feel the comfort pag siguro 1:1 na yung communication mo. So, Like, yung paano tips 1:1? ko for that is parang know where they're coming from, know their story. Tapos from there, I think you can work your way to getting some wisdom kung ano man yung ginagawa nila in life, ano yung business nila, paano nila na-achieve yun, ano ba yung work ethic nila. And minsan makakapa mo rin yun kung if it's something that you want to shadow, it's something that you want to imitate for your own, mapa-personal man or business. So when it comes to networking, don't be too vulnerable. Gets. Don't open yourself too much. Okay. Treat it as a transaction also. No, parang, okay, extract as much as information, pero don't open yourself too much. Totoo. Lalo na kasi pagka sa business, pag involved ang emotions, magulo yan. Pagka naging vulnerable ka kasi, kaya trinato mo siya as like alam natin transactional, pero at the same time, may yun nga yun ang mahirap sa networking kasi yung parang nasa gray area ka ng pakikipag palagayan at the same time, alam mo transactional pa rin yung ginagawa niya eh.
So parang, yun nga, paano mo nga pa binabalanse yun? Paano yung puso at utak dun sa network ba? Wala eh, parang usually, since nasa side ako ng yung mga nakakausap ko is mga matatanda din. Gets, oo. So yun yung pinaka-struggle for me. Na pag nakikipag-usap ka sa mga matatanda, most likely than not, 90% kwentuhan, Oo. 10% output. So, if you have the chance to be straight to the point, do it. Kasi sayang yung oras mo eh. Babalik tayo dun sa foundation kanina na Oo. parang huwag ka magsasayang ng oras ng iba. Ng Kasi iba, kagaya oo. na ayaw mo masayang yung oras mo. Mm. So, if you can be straight to the point, it somehow goes into generational gap na yan eh. Mm. Pag usually mga bata kausap mo ka-age natin or younger than us, 5 minutes to be honest, tapos yan. Straight to the point. You don't even have to meet face to face. Kahit sa tawag, tapos na yan. Hindi na rin Yes. kailangan ng video call. So if you can finish everything quickly, Oo. tapusin Saka nyo. mas convenient din kasi para sa lahat yun, hindi lang para sa iyo. Oh, and then if you want to network with that person, reserve a time to do specifically that. Na parang usap naman tayo, coffee tayo. Ibig sabihin nun, it's really the time to network, to introduce what na we're hindi doing. naman hindi na diba? lang yung transaction yung nyo na. Oo. Importante rin yung relations natin. Oo. Oh, parang kasi, okay, sige, magkausap tayo over the phone. We have to achieve this transaction. Okay, sige, pag-usapan natin over the phone. And then let's set a separate meeting to introduce what we know, Oo. what we're doing in the business, who we can introduce you to, 'di ba? Gets, Dapat there's a separate time for that. Kasi usually, yung sa experience ko, laging magkasama eh. Parang 10% ng pag-uusapan, kwentuhan muna, 10% output, 10% kwentuhan, 10% break muna, magkaka-answer ng phone call to. 'Di ba? Parang sobrang waste of time. Totoo yun. Next thing we know, tapos na yung araw. Kasi minsan yung mga nakaka-meeting mo, ikaw pa yung babiyahe o babiyahe sila. Walang sayangan ng oras. Kung isa-segregate mo yung time na nag-network kayo at isa-segregate mo yung time na pinag-uusapan nyo yung transaction that you wanted to achieve, mas efficient sa time ng both parties. Totoo yun. Actually, yun yung mga struggle namin nila Pope. Dahil di ba magkakatropa kami, like high school friends kami, tapos magkaka-business kami. So talagang, minsan pag mag-meeting kami, dami mo ng kwentuhan, tapos lagi, uy, balik tayo sa topic. That really happens. Oo, yun nga, struggle nga yan. So, ang gandang, nun, yan din, sa akin, yung wake up call sa akin. Oo nga, importante nga. Kasi naman, mas small talk din ako sa pag-transaction naman. Kasi parang, yun naman yung way ko to penetrate the heart ba, para bang, yun nga, para bang pakikipagpalagayang loob muna bago kayo pumunta sa business. Kasi minsan umahaba yung ganun. Oo. Totoo Actually, yun. yung gusto kong makuhang trait sa ibang tao, especially sa father ko, na parang kung nagne-network siya, nililigawan siya ibang mga tao para to make a business transaction happen, talagang susuyuin or kahit the whole day siya magstay doon para lang makipagkwentuhan. He has the patience to do that. Ako wala talaga. Parang, pwede bang tapusin natin to? Ano ba yung transaction? Pwede bang, anong kailangan mo? Ito kailangan ko. Ito yung terms ko. Okay na tayo. Okay, bye-bye. Di ba? Dapat ganun lang eh. ganun I mean, nga. wala akong patience to network. Kasi naman ako kay Trump, na parang yung meron siyang business partner na parang nakita niya raw kung paano makipag-transaction si Trump. Business deal. Yung iba raw yung iba na gustong makatransaction yung kausap nila, parang yun nga, straight to the point kagad. Si Trump daw, tignan niyo yung mga ganun daw siya. Tapos magulat sila, mas maraming binili kay Trump na lupa kaysa parang ganun nga. Pero yun nga, gray area rin talaga yun eh. Pero ang laking bagay nga, kasi nga yun nga, yung i-value mo talaga yung time. Marami rin kasi talagang ganun, na marami rin sabaw na oras na nasasayang, lalo na paka-ikli ng oras sa mundo, sa totoo lang. Ito naman, sa akin kasi napaka-importante rin ng heroes. Like mga nasa likod mo, sila Bruce Lee, sila Bob Dylan, sila Ikaw naman, sino yung mga personal heroes mo? Not necessarily like kahit sino. Heroes. O ba yung mga nilook up to mo lang? This person that I look up to. Sino ba? Mark Cuban. Mark Cuban, idol din yan. Kasi parang whenever mag-show up yung story niya sa feed ko, Pinapanood mo really pay attention. Yung from the time na nagsaserve siya sa bar or nagtayo sila ng bar ng friends niya. Bartender siya dati, di ba? So parang from that
Tapos yung sa Yahoo, yung sa broadcast.com ba yun? So parang isa sila sa mga nagsistream online ng games. Isa raw sila sa mga unang streaming talaga eh. Tapos yung timing pa niya before they sold the company to Yahoo, na nag-earn siya ng billions, bumili siya. Tapos nasa kanya yung record to yung parang biggest online purchase ever, yung pagbili niya ng jet niya. Tapos yung pagbili niya ng Dallas Mavericks. And then yung sa Shark Tank. And then yung mga pagpasok pa niya sa Web3, may mga certain investments siya. Tapos sa TV personality, hindi siya yung top 1. I mean, richest person. Pero yung lifestyle niya, and then yung struggles niya is something to look up to. Totoo. Tsaka bait na rin. Para siyang sobrang easy guy niya. Diba? Para siyang yung pag nakita mo si Cuban, kahit napapanood mo na, parang ang dali niya maging kaibigan. Yung parang ganun siya. No? Yung parang bang, businessman siya, pero at the same time, para rin siyang yung he love life. Na para bang, na gano'n na siya, parang living the life lang, pero at the same time, alam mong structured din lahat ng ginagawa. Isa rin sa idol ko yan sa business. Sa iba naman, yung sa hindi naman business, sino yung mga gano'n mo? Sino ba usual kung ano? O kahit hindi naman technically sikat eh, pero kung ano. Nag-isip nga ako ng influencer eh. Sa Pilipinas, parang mahirap. Hindi, joke lang. Si Kong. Oo nga, wala akong maisip Ninong Ray ako, gano'n. Parang something na, usually kasi hindi ako sa tao tumitingin eh. Usually dun ako sa substance. Sa work niya, parang sa, kung ano yung, for example, sa social media. Kasi sometimes, ang tagal ko rin talaga nagsuscroll eh. So, minsan hindi talaga yung tao yung nagka-capture sa akin. Yung content idea, niya, yung idea na pinatry niya i-promote, or yung product, kung ano man yung na-achieve nun for you. Isa sa napansin ko, no, sa conversation natin, no, hindi ka romantic na klase ng tao, no? Romantic on a sense na yung romanticism na yun nga, yung para bang, hindi lang sa romantic life, yung romantic na pagtingin ba sa in every aspect nga, yung para bang nilalagyan mo ng emotions. Hindi ka emotional person talaga in general, no? Sakto lang. I mean, I give emotions, energy to, I think yung kailangan ng extra spice to explain some things. Gets, Pero if pretty straightforward naman yung kailangan ko explain, hindi naman masyado. Oo nga. Pero yun, ako naman kasi, yung problema ko, sobrang emotional ko naman. Like, ako kahit simpleng business lang, ginagawan ko pa ng istorya sa utak ko kung bakit ganito yan. Parang ganun ako naman tayo. Kaya nga, mahilig din ako sa heroes. Kasi nga, para bang nilalagyan ko ba ng, parang gusto kong i-model yung sarili ko sa paano ba naging story nila, naging struggle nila, parang ganun. Oo. Galing yung dichotomy ng ano natin, pero at the same time, same vibration din tayo ng mga ginagawa sa buhay. Tawag dun, sige, tapusin na natin to. Nasa 2 oras na rin tayo. Ganun na ba? Oo. Almost na. Oo, 2 hours na. Hindi ko namamalayan yung oras eh. Masarap mag-podcast talaga. Tsaka, pero bumalik pa pag may mga bago ka pang business. Usapan natin yan. Nga pala, kung may ka pa sa kanila, mag-plug ka ng mga businesses and works mo. Yung sa ngayon, support yung business namin ng partner ko, yung Panoramic Memories 360 Video Booth. So, it's a 360 video booth you can hire for your birthday, debut, corporate events, anything, and then we can make amazing coverage for you pagdating sa 360 videos. I mean, we are not against sa photo booth. It's just something to spice things up. Yes. Tapos sa mobile bar, I mean, I'm leaving the mobile bar. Pero yung existing partners ngayon, I'm sure would really deliver in giving you the best drinks. I mean, I would really compare it to yung mga drinks sa poblasyon, sa BGC, that you pay for 400, 500 pesos per cup, per glass. I would really say na mura yung sa amin if you get us for the package. Kasi yung partner ko is my partner is a consultant for several bars that really delivers the best drinks. So, yun, support Panoramic Memories 360 Video Booth, Yugto Cocktails, and yung sa tracking namin, hindi siya usual na pinoplug. Hindi, diba? Pero sa totoo lang, ang hope ko sana mga manood dito is yung mga businessmen talaga, at saka mga inol. So parang, hindi natin alam. Hindi, so sa amin, yung tracking business namin, logistics, is yung SM Brothers. You can search it, smbrosecorp.com.
Tapos may mga several businesses din na ilo-launch this year. Hopefully, may plug ko na siya. Sa ngayon, ayoko muna ma-jinx eh. Tignan nyo. 3 kumpanya, kaya naka-LC. Tama, hindi, yun pala, yung Yugto, tsaka yung Panoramic 360, saan mahanap yun? Panoramic Memories, Instagram and Facebook. And then yung yugto.cocktails sa Instagram. Okay. Boy, maraming salamat. Balik ka dito. Siyempre. Thank you. Thank you.